Hello and welcome sa Soul Manhua channel. Please like, comment and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell para ma-update kita pag may bagong upload ako. Salamat! At bago tayo magsimula, shoutout muna sa mga nag-subscribe at nag-comments. Maraming salamat sa inyo at sa hindi pa naka-subscribe dyan baka naman. Ngayon at lumipat sa ibang lugar ang isang estudyante na dating nakatira doon, ng problema lang ay wala siyang ideya kung saan. Ang ganitong sitwasyon sa kalalong nagpagalit sa mga binata. Akala niya tumakbo si Roman nang walang sinasabi. Samantala ang paksa ng kanilang pag-uusap ay nakatayo ngayon sa harap ng eleganteng ito at ang tall skyscraper na si Rayuan ay nagkomento na ito ay masyadong matangkad ang lalaking ito. Nagulat pa nga pumasok sila sa building gamit ang umiikot na pinto na pinanood din niya. Nakuha ng kanyang nakatatandang kapatid ang mga espesyal na entry card na ibinigay sa mga may-ari ng gusali, lalo siyang namangha habang siya ay nakita ng isang security guard na kinumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Ito ang kanyang unang pagkakataon pagkatapos ng lahat habang sila ay nasa loob ng. Idinagdag ni Ryan na ang lugar na ito ay napakaganda sa lugar kung saan sila tatawagan ngayon sa kanilang tahanan. Ang ika-43 palapag ng gusali ay dumating ang dalawang ito sa lugar at sinalubong sila ng maluwang na lugar na ito. Lahat ng ang mga bagay sa loob ay mga bagong-bagong. Rayuan din nalaman din na ang lugar na ito ay higit sa 330 square met. Habang tinitingnan nila lahat ng lugar na ito ay nagkomento si Rayuan na maaaring masyadong malaki ang lugar na ito para sa kanilang dalawa lang. Ang kontrata para sa lugar ay 500 milyon isa sa mga deposito at 22 milyon isa bawat buwan. Ang presyong yun ay higit sa $166,000 at pagkarinig nito ay nawalan ng lakas si Rayuan na naalala niya yung oras na nag-aalala na sila sa paggastos ng 5,000 isa sa isang convenience store ang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay iminungkahi na dapat sila kumuha na lang ng mas murang bahay, pero RMC hindi sumang-ayon. Ibinunyag niya na ang higit pa na sila ginugol ang mas mahusay na seguridad at yun lang ang mahalaga sa ngayon, at iyon ay dahil tuwing unang bahagi ng buwan ang mga manlalaro ay nasa ilalim ng narcolepsy at ang yugtong ito ng panahon ang pinakamahina para sa lahat. Ang mga manlalaro ay talagang magiging banta ang mga natural na sakuna higit pa sa mayroon mga pagkakataon na ang mga assassin ay tinanggap ng ibang mga manlalaro, at kaya pagdating ng panahon ang mga manlalaro ay kailangang nasa isang talagang ligtas na lugar. Alam ni Ryan na kahit gaano pa kalakas ang manlalaro sa loob ng laro ay matatapos ang lahat kung mamatay sila. Sa totoong buhay, matapos suriin ang lahat ng bahagi ng bahay ay tinanong ni Ryan ang kanyang nakababatang kapatid kung talagang nagustuhan niya ito. Eto at ang sagot niya ay OOMC, tapos nag-comment na masaya siya kasi nagustuhan ito ni Rayuan. Ngunit sa pagtingin sa mukha ng kanyang kuya ay may naisip si Ryan. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala na tahimik din siya makalipas ang ilang segundo. Biglang humingi ng tawad ang lalaking ito MC, at iyon ay dahil naramdaman niya nagkasala sa pagkakaroon niya Kuya Riz kanyang buhay tuwing unang araw ng buwan habang siya ay naririto lamang na ini-enjoy ang lahat ng pinakamagandang bagay sa buhay. Ngunit ang mapanglo na ugali na ito ay talagang hindi kailangan para sa araw na ito. Mabilis na tinapat ni Ryan ang balikat niya noon. Tiniyak sa kanya na hindi kailangang malungkot si Rayuan dahil tiyak na babalik siya sa bawat oras at upang linisin ang kapaligiran. Niyaya ni MC ang kanyang kapatid na kumain sa Korean place sa second floor habang naghihintay ng Rayuan Max. Tumunog ang telepono at tinignan niya ito. Nakita niyang sa wakas ay napansin na ng mga binata na lumipat na siya sa ibang lugar. Nagpasya din na huwag pansinin ang kanyang mga tawag dahil hindi na sila muling magkikita sa totoong buhay, ngunit iba ito sa isa mundo. Ang kanilang kapalaran ay nakatakdang magkita muli sa araw. Pagkatapos lumipat sa Ryan ay humihikab pa siya habang papalabas ng kwarto niya. Nakita niya ang nakababatang kapatid na handang-handa na sa paglabas ng lalaking ito. Ibinunyag na umorder lang siya ng ilang rice cakes, kaya kukunin niya ang mga ito na nalilitong pahayag ni Ruan MC kung bakit ang mga rice cake ay hindi naganap. Ang kaganapang ito bago ang pagbabalik ay hindi ibig sabihin na lahat ng bagay ay mangyayari sa parehong paraan, ngunit naiintriga pa rin ito. Ruman tinanong niya tuloy ang nakababatang kapatid kung bakit
Bumili siya ng ilang rice cake at napag-alaman na binalak ni Rayuan na ibigay ito sa kanilang mga bagong kapitbahay ng aksyon na ito, ay talagang isang karaniwang kagandahang loob para sa core-ins na isip din ni MC na talagang hindi masamang ideya na maging magaling. Pinuri noon ng kapitbahay na si Rayuan sa kanyang mabuting pag-iisip na lalabas na si Rayuan ngunit. Tapos nag-suggest si MC na sumama daw siya at sabay abot ng rice cakes at ganoon din ang dalawa sa. Nagsimula na silang mag-doorbell ng mga kapitbahay nila, nagpakilala din sila at binati sila ng kanilang. Mainit at matamis na smiles ang unang kapitbahay na nagbukas ay ang matandang babae na ito na mabilis. Napansin na magkapatid ang dalawang ito dahil magkamukha talaga sila ng rice cakes noon binigay ito ang. Simula ng pagkakaroon nila ng isang magandang relasyon sa kanilang mga kapitbahay ay ipinakita ni Ryan ang kanyang mabuting asal. Ang mga estranghero na nasa harap niya ang kilos na ito pagkatapos ay nagpatuloy ng ilang sandali. Rayuan ay palaging may ngiti habang hinahawakan ng mga yun rice cakes at iyon ay pareho para sa. Binalikan pa ni MC ang batang ito at magalang na tinanggap ang rice cake pagkatapos ng A, habang isang lugar na lang ang natitira at nasa 44th floor itong dalawa. Sabik na matapos ang lahat para makapagpahinga sila at habang patungo sa huling kapitbahay ay ibinahagi ni MC na ang taong. Ang pag-aari ng sahig ay binili pareho ang ika-44 at ika-45 na nangangahulugan na kung sino man ang taong ito. Ay dapat na hindi bababa sa mega rich MC pagkatapos ay sinubukang alalahanin ang mga detalye at lahat ng siya maalala ay ang taong yon. Na nakatira dito ay celebrity. Pinindot ni Ryan ang doorbell pero walang sumasagot na isip niya na baka sila ay wala sa loob at dahil nandito na sila hindi na masama na subukan ulit pero makalipas ang ilang segundo Rayuan. Sumuko na sana siya ay magsusuggest na lang na bumalik na lang sila sa bahay nila pero may napansin siya sa lalaking ito. May nakilalang paparating sa kanilang direksyon. Ang taong nakita ng magkapatid ay walang iba kundi ang pinakasikat na celebrity sa buong career ngayon. Ang babaeng ito ay si Ren at siya ay itinuturing na siya isa sa pinakamagandang artista sa buong bansa. Gulat na gulat ang magkapatid nang makita ang magandang aktres sa kanilang harapan. Isa siyang namumula habang nagkokomento kung paano siya. Ang kagandahan ay katulad ng isang anghel habang Rayman parang walang ideya kung sino ang kaharap. Sila agad ang bodyguard. Hinaranggan ng kanilang paningin, tinanong niya sila kung sino sila at ipinagpalagay na sila ay mga tagahanga ng So-Ain Ryumin nang walang pakialam. Sabi sa guard na bagong kapitbahay sila mula sa sahig sa ibaba. Soahin ang bodyguard parang naguguluhan hanggang sa siya. Napansin ang rice cakes na hawak ni Wonnie sa kanya. Napagtanto na ang balak ng magkapatid ay magpakilala. Mismong si Wonnie ay tuwang-tuwang nag-alok ng mga rice cakes pero siya ay walang pakundangan na pinaalis ni ang bodyguard sa pagsasabing hindi kumakain si Se-Ain ng mga ganyang bagay. Ang bodyguard nagpatuloy sa pag-swipe ng card papunta sa elevator at sinamahan si Se-Ain para sumakay dito. Habang humahakbang siya patungo sa elevator ay huling sumulyap siya sa magkapatid nang wala na sila sa paningin. Aminado si Ruman na hindi niya kilala ang mga ito ngunit tila ayaw niya sa kanilang masungit na ugali na natiling tahimik si Oni. Habang nakatingin sa elevator ay sinabihan ni Ryan ang kanyang kapatid na huwag pakialaman ang mga katulad nila. Sinagot siya ni Oni na buti na lang siya. Habang nakatingin pa rin sa elevator nang makalabas na siya ng trance ay napabulalas ng isa kung gaano kamangha ang engkwentro. Pero parang nalilito ang kapatid niya sa sinasabi niya. Isa siya naguguluhan sa reaksyon ng kapatid niya. Tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin nang makita niya ang lahat ng ipinatong niya ang kamay sa balikat ng kanyang kapatid at tinanggap ang sinabi. Kanya nakausap niya si So-Ahin ay tahasang nagtanong si Ruman kung sino si Sirin. Samantala ang mga balita ay binomba ng mga paksa tungkol sa pagkamatay ng ilang sikat na artista na si Sirin na nagbabasa ng balitang iyon. Sa side ng cellphone niya ay may nag-aalalang ekspresyon sa mukha niya habang siya nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanilang mundo na binabasa niya ang balita tungkol sa aktor na si Gwang Minho na nagpahinga mula sa. Ang kanyang palabas ay tinawag na kriminal na lupain dahil sa pagkabalisa nang makatanggap siya ng isang text message na nagtatanong sa kanya kung nakita niya ang balitang. Binuksan niya ang thread at may isa pang mensahe tungkol sa anak nila ni Goong.
Sojin na kamamatay lang type niya ang sagot niya at pagkatapos ay ang taong yon. Nakikipag-chat sa kanya, tinanong siya kung pupunta siya sa libing bukas ay sumagot siya na dapat nandoon na siya since inalagaan silang mabuti ng kanilang sunbae na inimbitahan siya ng nasa chat. Na sumama at pumayag siyang ibinaba niya ang kanyang telepono habang binabanggit niya kung paano ang mga sons na mas sikat kaysa sa kanya. Hindi makaligtas sa unang round na mukhang talagang malungkot na naisip niya kung paano ang Ron. Nagligtas sa kanya kung hindi ay nasa balita rin siya nagpakawala siya ng hininga bilang. Napagtanto niya kung paano niya naisip ang kanyang sarili bilang isang tanyag na tao para sa pag-iisip na kung siya ay namatay ang kanyang kamatayan ay maaaring maabot ito. Ang balitang siya ay natupok sa kanyang mga iniisip lalo na kung malayo ang mararating niya kung hindi dahil sa mga sponsorships dahil pati penthouse ay binigay sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman ay nasa likod na niya ang bodyguard, lumapit ang bodyguard habang tinanong siya kung ano siya. Sa pag-iisip tungkol sa kanya ay nagulat siya sa kanyang presensya at sinabi sa kanya na ito ay walang casual na inuupuan ng bodyguard. Ang sopa sa tabi at sinabi sa kanya na siya makikinig sa kanya so inamin ni Ain. Na iniisip niya kung paano naging napakagulo ng mundo at ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala na baka hindi makaligtas sa susunod na round. Tiniyak sa kanya ng bodyguard na wala siyang dapat ipag-alala dahil kasama niya ito. Sinabi niya sa kanya na huwag nang mag-alala at umasa sa kanya so napangiti si Arin nang magpahayag ito. Ang tiwala nito sa kanya nakatingin sa harapan niya ang bodyguard habang si Soarin ay nakatitig sa kanya na alala niya ang noong una siyang pinili ng kumpanya bilang bodyguard niya mula noon ay nag-ingat siya sa kanya. Parang siya ang naatasan na bantayan siya pero kung hindi dahil sa kanya alam niyang namatay siya noong una. Tiningnan siya ni Round the bodyguard habang nangakong poprotektahan siya kahit ano pa siya. Ngumiti at medyo namula nang ipahayag niya agad ang kanyang pagpapahalaga. Ibinahagi niya ang paksa tungkol sa kanyang kapitbahay sa ibaba ng kanyang malokong ipinahayag. Paano ang rice cakes mukhang masarap pero tahasan niyang sinabi yun sa kanya, tataba siya kung kakainin niya ang sinabi niya. Inisip niya na mabait lang ang mga kapitbahay sa kanila at malamang nasaktan sila ng ang bodyguard. Tiniyak sa kanya ng bodyguard na ayos lang dahil hindi lang basta mabait ang mga kapitbahay na may seryosong ekspresyon, ipinahayag na ginagawa yun ng mga kapitbahay dahil may gusto sila sa kanila at tinanggap nila ang rice cake. Ang mga kapitbahay ay abala sa kanila nang tuloy-tuloy na alala niya ang hitsura nila. At sa kanyang isip ay nakikita niya sila bilang mabuting tao, biglang napansin niya yung isa sa ang dalawa ay mukhang siya ay higit sa 15 na sinabi niya kung paano siya nakapatay ng 100 goblins at nakaligtas sa unang round. Sagot ng bodyguard na mukhang kaso hinawakan niya ang kanyang braso habang ipinapahayag niya kung gaano ito kahanga-hangang malaman. Na siya ay dumaan sa isang malupit na karanasan ngunit siya ay tumingin kalmado ang bodyguard ay nanunuya at pinaalalahanan siya na kaya niya rin ito ipinaliwanag niya na hindi mahirap pumatay ng 100, ang mga goblins at ang hindi makakaya ay mga tangalang sisirin na itinago ang kanyang isip habang pumayag siya na. Ang kanyang bodyguard ay talagang sanay kahit nasa mga pamantayan ng kabilang mundo gayunpaman. Hindi siya kapantay ng lalaking nag-stand out na black side na walang awa siya. At halos sumama ang loob niya para sa mga duwende habang nanunood black side, parang curious siya sa kanya habang nagtataka kung ano ang trabaho niya sa totoong mundo. Tiwala siya na makakaligtas siya sa ikalawang round kung sumali siya sa kanya. Nababalot ng pagkabalisa habang ikinwento na swerte lang ang nakatulong sa kanya na makaligtas sa unang round, na isip niya kung makakaligtas din siya sa susunod na round sa ika-31 ng Enero, Martes sa 11 sa umaga ay inilipat ni Ruan ang kanyang atensyon mula sa vacuum habang si Ran ay pumasok sa pinto at nag-anunsyo ng kanyang pagdating. Mainit niyang tinanggap ang kanyang kapatid. Tinanong niya ito kung nakuha na ba niya ang pera. Riman ang sagot niya. Nakatanggap lamang ng humigit kumulang 15 bilyon noong ito ay 17 bilyon noong huling beses na na-curious siya. Kung may sinabi ang bangko sa kapatid niya since pang-4 na beses niya itong si Ryan. Naalala na ang manager ng bangko ay labis na nagulat nang makita siyang muli ng maingat na tinanong ng manager ng bangko ang kanyang sikreto sa pagkapanalo sa loto at pinaalalahanan niya na sinabi na niya sa kanya noong nakaraang linggo na ito ay nagpakita sa kanya.
Mga panaginip ang tagapamahala ng bangko ay tila kumbinsido at nagnanais na magkaroon siya ng gayong mga panaginip ay naiwan si Rayuan na nagtataka sa. Ang kwento niya inquire kung mag-invest ulit ang kapatid niya sa Bitcoin Ryumin. Sumagot sa kanya ng oo dahil ang kanilang unang puhunan ay lumaki na sa 150 bilyon ay magalang niyang tinanong ang kanyang kapatid kung dapat nilang ibenta ang kanilang Bitcoin dahil natatakot siyang bumaba ang halaga ngunit kumpiyansa na sinagot ni Ryumin na ito nga. Hindi pa siya ang tamang panahon smiled sa kanyang kapatid at tiniyak sa kanya na siya ay bahala na at niyaya niya si Ryan na kumain na masaya silang kumakain pasta sa isang restaurant at naglakad sa mga lansangan na may dalang pagkain at mga grocery bag sa kanilang mga kamay ay dumating noong ika-31 ng Enero Martes sa 11:55 PM gising pa rin si Ryumin sa kanyang kama habang si Ryuan ay nasa tabi niya. Hawak ang kamay ni Ryuan na nilalamon ng pag-aalala ay pinisil ang kamay ng kapatid at hiniling sa kanya na bumalik ng buhay si Ryumin confident na ngumiti sa kanya at paninigurado. Sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala at ipinaalala sa kanya ang kanyang kapangyarihan na pinakawalan sa maton na nagngangalang Bangtego. Alam ni Rayuan na kayang alagaan ng kanyang kapatid ang kanyang sarili ngunit hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Tinapat ni Ryumin ang kanyang kapatid, ulo at sinabihan siyang matulog sa halip na mag-alala. Tiniyak niya sa kanya na sa oras na magising siya ay mayroon na siyang bumalik mula sa kabilang mundo at sinabi sa kanya na makikita niya siya mamaya. Oras na ang kanyang kaluluwa ay kumikinang ng masigla habang siya ay dinala sa kabilang mundo sa ilalim. Ang madilim na kulay abo na kalangitan ang iba pang mga manlalaro ay nagsimulang dumating din isang manlalaro ang nagtanong kung sila ay matagumpay na nakarating habang ang isa pang manlalaro ay nagpapahayag ng kanyang amusement sa napakabilis na paglalakbay habang ang iba ay natatakot. Nang may pag-aalala ay inilibot nila ang kanilang paligid mula noon parang bago ang venue hanggang sa isa sa mga players. Napansin ang Black Side na nakakuha ng unang ranggo sa huling round na binayaran ni Ryumin. Pansin sa kanyang paligid at napansin na maraming tao ang nakakakilala sa kanya at pinanatili nila ang kanilang layo sa kanya. May nakita rin siyang Ymin sa mga players tapos naging siya. Naiinip habang nagsimulang magtaka kung kailan lilito ang anghel ay may mabangis na ekspresyon si Rayman at ang anghel bumaba mula sa langit habang kinumpirma niya kung nakarating na ang lahat sa. Napansin ng mga manlalaro na ang anghel ay hindi ang anghel na una nilang nakilala. Nagsimula silang magpanik at magtaka kung ano ang mayroon. Nangyari ipinaliwanag ng anghel na ang anghel na namamahala sa unang round ay naaksidente at hindi nakarating. At sinabi ng anghel sa mga tao na huwag magpanik. Siya ay may masamang tingin sa kanyang mukha habang sinabi niya sa kanila na siya ay magiging kanilang gabay at ipinahayag niya na dahil dumating na ang lahat ay sisimulan na niya ang mga tagubilin para sa ikalawang round na quest. Ang mga manlalaro ay engrossed sa kanilang screen kung saan ipinakita nito ang mga detalye ng ikalawang round ng quest. Sila naatasang pumili ng kinatawan ng zone sa loob ng susunod na 3 oras na tila ang mga manlalaro. Upang malito sa mga tagubay lang ibinigay habang nakatingin sila sa kanilang screen nagsimula silang magpahayag ng iba. Mga ideya na isip ng isang dula na muli nilang lalabanan ng mga halimaw habang ang isa pa. Tila nabigla ang manlalaro sa dami ng taong dumaan sa isa pang manlalaro ay nag-isip pa nga silang lahat. Makaligtas sa pag-ikot napansin ng anghel ang pagkalito sa mga manlalaro na naging dahilan upang magpaliwanag siya. Ipinaliwanag niya na hindi combat round ang ikalawang round at kailangan lang nilang pumili ng zone representative na the zone. Ang kinatawan ay may awtoridad na hilingin at pilitin ang mga tao na gawin ang mga bagay tulad ng pagpilit sa kanila na gumapang o mamatay. Nagkomento sa kung gaano kahanga-hanga ang kapangyarihan ng awtoridad sa loob ng 3 oras. Kailangan lang gamitin ng mga manlalaro ang oras na iyon para piliin ang kinatawan ng zone na isang manlalaro ang nang-ahas na magtanong. Kung iyon lang ay kinumpirma ng anghel na kapag naibigay na nila ang kanilang boto ay mabibilang sila bilang may pumasa at papauwiin dahil ang round na ito ay uri ng magpahinga round. Ang mga manlalaro ay nagalak sa ideya ng paggawa ng isang simpleng gawain at hindi na kailangang lumaban at mamatay kasama ang hinihimok ng anghel.
Sila para pag-usapan kung sino ang pipiliin nila bilang kinatawan ng mga zone at nagsimula ang timer na may mga ngiti sa kanilang mga mukhaang. Kinumpirma ng mga manlalaro sa isa't isa kung mabubuhay sila hanggat bumoto sila pagkatapos ng 3 oras ay naaliw sila sa simpleng gawain at ang makapangyarihang kapangyarihan na posibleng taglayin nila Wyman ay bigo na hindi siya makakalaban sa round na ito ay hinimok siya ng isa sa kanyang mga kaibigan na pabayaan ito dahil mabubuhay sila sa sandaling bumoto sila. Sinabi niya sa kanya na hindi bagay magreklamo pero si Min ay bigo na nag-invest siya sa kanyang strength stat pero wala siyang pagkakataon na gamitin ito. Narinig ni Ryumin ang usapan at napagpasyahan na si Youngman ay tiyak na nakatanggap ng Rune of Strength ay tumingin siya sa paligid at kumuha ng mental note kung paano ibitin ang rune ng binata at ang kasalukuyang sitwasyon ay nangyayari sa paraang palagi siyang lumayo. Sa dami ng tao na abala sa pagtalakay kung sino ang iboboto, hindi yun ang importante sa kanya sa ngayon. Alam niya na kung may pangunahing quest, dapat may sub-quest. Na alala niya na dumulas ang ikalawang round sub-quest. Ang paghahanap ay upang makakuha ng isang klase na hinawakan niya ang kanyang punyal na may layuning mag-level up ng tunay na mabilis. Ito ay mahalaga upang magawa. Para makakuha ng Class A na duwende ay nagpakita at tinuya niya itong lumapit at pagkatapos gumawa ito ng malakas na nakakatakot na ingay habang ang advanced forward na si Ryan ay sumugod para sa isang counterattack at siya matagumpay na pinutol ang ulo ng goblin sa isang screen ng abiso na nagpapakita na nagpapahiwatig na matagumpay niyang natalo ang hobgoblin. Ang kanyang kasalukuyang kill count ay over 100 at ang kanyang triple XP buff ay nasa effect. Mas maraming notification screen ang lumitaw na nagpapahiwatig na ang kanyang karanasan ay itinaas sa 9%. Nakatanggap siya ng 15 ginto at lahat ng stats ay tataas ng 1% na ipinadala dahil sa mga epekto ng Rune of Slaughter. Napagtanto niya na isang magandang desisyon ang pumunta sa kagubatan upang manghuli. Alam niya na kung saan mayroong isang goblin doon ay palaging higit pa at tama siya, maraming masamang mukhang goblins ang nagpakita. Napangiti ito kay Ryumin. Tumayo siya sa gitna ng kagubatan naghihintay sa pag-atake ng mga goblins. Tahimik siyang tumayo at confidently habang hinampis niya sa ulo ang goblin na sinundan ng paglaslas nito. Ang kanyang punyal ay lumitaw ang screen ng abiso upang ipaalam sa kanya na natalo niya ang isang hobgoblin at ang kanyang kasalukuyang. Ang kill count ay 5/100. Ang mga katawan ng mga patay na duwende ay nagkalat sa gubat. Isa pang abiso ang lumitaw na nagpapahiwatig na ang lahat ng mga istatistika ay tataas ng 50% dahil sa mga epekto ng Rune of Slaughter ay matagumpay niyang na-level up habang ipinapahiwatig ng timer na may natitira pang 2 oras at 29 na minuto at 24 na segundo bago ang pagboto. Pinunasan niya ang panga niya at habang iniisip kung kalahating oras na ba ay binuksan niya ang stat window niya at nakita nito na siya ay kasalukuyang nasa level 9. Siya ay nagpasya na taasan ang kanyang liksi. Ang mga puntos ay magiging kapaki-pakinabang sa lakas kung siya ay Hang Yongmin at ang rune ng lakas na alam niyang hindi ito ang pinakamagandang ideya sa lahat ng klase. Tumaas ang kanyang liksi sa 24 mula sa 18. Alam niyang mamamatay ang mga manlalaro kung hindi sila sapat na mabilis para makaiwas sa isang kritikal na pag-atake pabalik. Kahit na sila ay talagang malakas, mayroong 4 na sangkap. Sa stats yan ay Strength, Intelligence, Agility at Lock. Strength affects physical damage, stamina at defense power habang ang intelligence ay nakakaapekto sa mahiwagang damage, mentality and calculation speed. Tumingin ulit siya sa stat window niya at ang kanyang liksi ay nasa 30 na ngayon. Ang liksi ay nakakaapekto sa bilis ng pag-atake, sa bilis ng paggalaw at bumubuti. Ang pag-iwas sa swerte ay nakakaapekto sa pagkakataong bumaba ang kritikal na pinsalang item at mga karagdagang gintong premyo. Ang lahat ng mga bagay na iyon mahalaga at para sa kanya bilang isang klase ng Grim Reaper na gumagamit ng parehong pisikal at mahiwagang pinsala, pinakamahusay na itaas ang lahat. Stats equally. Parang may napansin siya sa likod niya. Lumingon siya para tingnan kung sino yun na hindi niya lubos mapaniwalaan. Na may naglakas loob na sumunod sa kanya ay hindi niya napansin kanina dahil abala siya sa away ang sitwasyon.
Nakakabagabag para sa kanya dahil hindi pa ito nangyari bago niya itinaas ang kanyang punyal at hiniling sa kanyang kumpanya na ipakita ang kanilang mga sarili at ihayag ang kanilang mga intensyon kung hindi man. Ang taong yun ay dapat na naghanda para sa kamatayan nang dahan-dahan ay maririnig ang isang yabag at isang babae ang nagpahayag ng kanyang sarili na kinilala ni Roman na ito ang aktres na nakilala niya bago siya nagtaka kung siya ay talagang yung sumusunod sa kanya. Nagsorry yung babae para sa pagsunod sa kanya ng isang tao din. Lumitaw at nagpahayag ng kanyang paghingi ng tawad, ipinaliwanag niya na hindi siya sinunod ng mga ito na may masamang intensyon at hinikayat niya. Para kumalma siya ay binasa niya ang pangalan ng lalaki na nakadisplay bilang isang samchul na meron siya. Malungkot na ekspresyon ng mukha niya nang maalala na si Anang Chul ay si Mien. Ang kanang kamay ni Rock na si Mien Rock ay ang pinakamatandang anak ng pinakamalaking kumpanya sa bansa na gumagamit ng username. Makalangit na demonyo, isa siya sa mga taong kinaroroonan ni Ryan matapos niyang malaman na kung kasama niya ito ay mas madali. Para lumakas siya para madagdagan na kailangan din niya ng pari na may koneksyon kay Mong Rock para makasama niya. Side para sa 20th round, hindi inaasahan ni Ryumin na sasalubungin ang kanang kamay ni Mag-ong Rock.